nakatira sa bahay ng biktima matapos mawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pogo sa bansa. Money, yes. No job. Do you know them? I know now. CCTV. Tatlo sa mga sospek ang nagtago sa Makati, habang ang dalawang iba pa ay bumiyahe sa Pampanga. Pero hindi nila alam, nasundan sila ng tracker teams ng mga pulis. Na-recover din sa kanila nawawalang sasakyan ng mga biktima. Nakumpirma ng Makati Police na carnap ang bulletproof na sasakyan na ito dahil bukod sa pagtangay, pinalitan ito ng mga improvised na plaka. Kaya kasama sa isa sa pangreklamo laban sa mga sospek ay ang carnapping. Kinasuhan din ng 5 dayuhan ng robbery at illegal possession of firearms. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang mga dayuhang suspect. 做厨师的，我做菜工作是before he is cooker, he working cook. What was his work in the Pogo? What was his work? What was his work? Casino? Yes. Pogo. What? Scam. Scam Japanese. Todo bantay ngayon ng Makati Police sa ilang Chinese na dating Pogo workers at ngayon sangkot sa mga krimen. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News. Nasawi ang 12 anyos na batang lalaki nang malunod matapos matrap sa spillway sa barangay Pasunangka, Zamboanga City, Miyerkules ng hapon. Ayon sa investigasyon, kasamang lumangoy ng biktimang si Abdulaziz Arabani, ang kanyang mga kaanak at kaibigan sa Pasunangka River nang anurin umano ang tsinelas ng biktima. Sinubukan niya kunin ito, pero nadala rin siya ng malakas na agos ng ilog at napunta sa spillway. May harang na kahoy ang culvert ng spillway dahilan para matrap ang biktima. Nagtulong-tulong ang Bureau of Fire Protection, Coast Guard at pulisya para masagip si Arabadi. Pero makalipas ang 2 oras, bangkay na ng ma-recover ang biktima. Ayon sa kapitan ng barangay, pinag-aaralan na nilang pagbawalan ang paglangoy sa parte ng ilog na malapit sa spillway. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan ba mararamdaman ang malamig na amihan? At hindi may bahagyang paglakas ng amihan sa weekend, pero next week na po magapalamig talaga ang amihan na mararamdaman pati dito sa Metro Manila. Sa ngayon po ay nararamdaman lamang ang amihan dyan sa may extreme northern Luzon. Patuloy namang nakakaapekto ang kaulapan ng shear line na bagaan ng malamig at mainit na hangin sa may northern at central Luzon. Samantalang umiiral din po itong maalinsangang easterly susilanganin at ang intertropical convergence zone sa ibang bahagi ng kapuluan. Wala pa rin inaasahang sama ng panahon hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Biyernes, sa Luzon, buong araw magpapaulan ang shear line dyan po sa Northern Cordillera at maging sa Cagayan Valley. Pagsapit ng hapon, meron na rin mga pag-ulan sa may Central Luzon at sa Benguet. Nakalat na rin po ang mga pag-ulan sa mas marami bang bahagi ng Northern at Central Luzon mula pagkalubog ng araw hanggang pagsapit ng gabi. Magiging na rin po sa may Southern Quezon pag lumalim pa ang gabi. Sa Palawan, maghapong maulan sa hilagang bahagi ng probinsya at uulan naman sa hapon dito sa may southern part ng Palawan na mawawala rin pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may ulan na sa umaga sa may Eastern Samar, samantalang may mga daraang pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayaan sa tanghali at hapon. Wala na pong aasahang pag-ulan pagsapit ng gabi sa Kabisayaan. Dako naman tayo sa Mindanao, may mga mahinang ulan sa umaga kasi ang bahagi at pagsapit naman ng tanghali, meron na rin mga pag-ulan dito sa may Davao Region, maging dito po sa may Sarangani at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas maraming bahagi pa ng Mindanao ang uulanin, lalo po dito sa may Davao de Oro, ngayon din sa may South Cotabato at sa Lanao del Sur, at sa gabi ay maulan pa sa Central Mindanao, kabilang po yung Northern Mindanao Provinces, Lanao at Maguindanao Provinces. Tayo naman sa Metro Manila, mainit sa umaga sa kakukulimlim at posible po yung saglit na mga pag-ulan bandang tanghali at hapon. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat na pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patron, posibleng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ikinakasa ayon sa Secretary General ng House of Representatives. At ang pasilip sa ilang bigating Hollywood movies ngayong taon. Tutukan!
Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Germs! Baka mapasa sa anak ko! Mag-new Safeguard Body Wash with 24-hour non-stop protection. Proteksyong non-stop para sa pamilya. Safeguard. Samang inasal, chicken inasal. Mang inasal, chicken inasal. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Kung gagayain ko Santa, gagayain ko lang ugali niya. Pero hindi yung balbas. Ang mumukhang matanda ko doon, ayaw ko tulangga. Si Santa, lumilipad yung usa niya, ako hindi lumilipad. Marami akong usapan, marami akong layon. Mas malaki yung tiyan ni Santa, palit ang tiyan ko. Balay sa akin itong red. Magmumukas ang tara ako nito. Pareho kami ni Santa, mahilig kami magregalo. Maging Santa tayo sa lahat ng tao. Maligayang Pasko sa inyong lahat at maligong bagong taon. Tipid-tip! May murang pampabango ng damit. Dapat isa, dalawa. Mura nga. Gastos naman sa dami. Ang isang Downy, effective, kaya matipid. Mabango na, may savings ka pa. Downy, effective it! Civil Fashion, ex-Navy, counterterrorism, special recon, combat diving. Also an expert in urban warfare. I did the military long enough to know what you are really up to. At hindi ko alam kung anong mas nakakadismaya. What you've done. Matapos ang 20 oras na ginawa ng mga itong mutiny laban sa Pangulo. Or what you are doing now. Importante ang bawat oras, bawat minuto. Nandito tayo dahil meron ang objective. Ang objective na yung kunin ng target. Baby, secure the package. Copy! Pagpilo, hindi. Ano rin? Mag-movie bonding tayo tuwing linggo sa KB Family Weekend. Saturday Blockbusters, Mega Blockbusters, at Sunday's Best sa ating Kapamilya Channel. Jadi anak lagi sih. Kalat sa langit, mga talang walang kasing likin. Kumukutit ang nilang ilaw, tapay sa gabing mapanglaw. Sa kanila natutulan, Binilat. kulay at matitingkad ang mga kwento natin. May kabutihan natin, liwanag nating dala ang kwento ng isa't isa. Love, joy, and hope are one. The good
Lipan ni dapat. Ha? Pero lang. Kasi mo lagi. Lipan lagi tadi. Ada yang skeptik na. Ako kaya kung ganito. Yung matabang eh. Ikaw unta, siya kay gunit. Ano? Ano? Ilibot. Dari libot. Nah, toyo. Elsa? Ang hirap kasi daw. Mga kapamilya, share po ba tayo na ang pinapanood nating artista, reporter, o online ay totoo siya? Alam niyo po ba na pwede nagayahin ng online scammers process ng mga Scam, hindi na kay YouTube na daghan na kay i-upload ng scam. deepfake. Ginagamit po ito para mag-endorso ng mga pekeng produkto para magkalat ng fake news. Kaya naman, ang ilang tips para hindi tayo biktima ng unang source o Litson, no? video na iyon. Ito ay mula sa Dahil, Litson, Litson, Chin. pansinin mabuti ang pagbuka Litson. ng bibig. Malamang Sige, Abreu. ang video kapag tila Ay, pigilan Litson. sa tao o pagbuka ng bibig at hindi ito sabay sa boses. Tingnan din kung natural ang pagkurat ng mga mata at ang paggalaw ng ulo at leeg. Limitado ang galaw ng mga ito sa deepfake. Maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin online. Let's stop the scam to stop the scam. Paalala po mula sa ating ABS-CBN, the service of the Filipino. Posibleng may maghain pa ng ika-4 na impeachment complaint Ano, saan laban na? kay Vice President Impeach na Sara ba? Duterte ayon sa Duterte? Secretary General ng House of Representatives. May pinaplano ng tulong para sa mga naghain at nag-endorso ng mga naunang impeachment complaints. Nagpapatrol Vivian Bulia. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at posibleng hindi lang tatlo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil may kinakasang ika-4 na reklamo na posibleng ihain sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General Joseph Velasco. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint, a fourth complaint. Wala pang sinabi kung ilan yung mag-i-endorse yun. Basta sinabi lang to for the fourth complaint only, or basta sabi nila first working days of the House in January. Bukod dito, ay 10 hanggang 12 kongresista pa na plano namang i-endorso ang isa sa tatlong nakahain ng Hindi, impeachment wala complaint nimo gilabay laban mo kay na. Duterte. Sabi ni Velasco, galing sa Pagdalan majority ba? at minority blocks ng Kamara ang naturang ko ng batas. Pero hindi pa niya ito pinangalanan. There are some House members kasi who requested for time because they would like to endorse one of the 3 complaints so far. One-third ng
ang kapulungan ang kailangan magbigay suporta sa isang impeachment complaint para dumiretso ito sa Senado at hindi na dumaan pa sa House Committee on Justice. Pero hanggang nitong Wednesday, ang signature drive na inilunsad ng Makabayan subukan makakalap ng ganitong dami ng pirma mula sa mga kongresista. Plano ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na magpatawag ng isang pulong ngayong buwan para magkaisa ang complainants at endorsers ng 3 nakahaing impeachment complaints at itulak ang pag-usad nito. Kabilang dito ang 3 mambabatas mula sa Makabayan Bloc at mga kinatawanan at bayan party list, ang Disowa at Camarines Sur 3rd District. Naghahanda rin ang grupo ni Castro ng malaking mobilisasyon ngayong buwan.